Okay, this morning, itong ating pag-uusapan. Dahil natapos na yung Easter Sunday, after ng Easter Sunday, with urgency, no? Nagsugo agad ang Panginoon, no? Sinugo niya agad, no? From Galilee, o from Jerusalem, punta agad si Jesus sa Galilee. And in Galilee, sumunod yung kanyang mga alagad at isinugo niya. Ibinigay ang Great Commission sa mga alagad. Pagkatapos noon, ang sabi ng Panginoon, wag mo na kayo aalis, no? Wait muna. Pinaghintay sila at ito yung istorya natin ngayon. Hintay nila ang Banal na Espiritu at dumating ang Banal na Espiritu. So, this is all about Pentecost. That's why ang title ng sermon natin this morning is I am member of God's new community. Tayo ay miyembro ng bagong komunidad ng Diyos. So, bagong tao ng Diyos. Bagong bayan ng Diyos. Kasi ito yung kanyang disenyo. Christian faith is a community faith. No? Ang pananampalatayang Kristiyano ay isang pananampalataya sa isang komunidad. Hindi pwedeng you are a Christian and then you are soul of life. No. You cannot claim that you are Jesus follower and you are not belong in a local church. No. Mahirap yun. Mahirap sabihin, ako'y mananampalataya and you're not committed in a local church or part of a local church. Dahil Christian faith is a community faith. That was the design of God. Kaya nga po yung ating annual theme is together, no? Together we grow, together we go. Sabi dun sa, pinuha ko lang naman to sa Google, discipleship doesn't grow in isolation. It grows in connection. Okay? So, hindi pwedeng makasarili. Hindi pwedeng selfish. We need to share our life to others dahil doon tayo lalago. Okay? Lalago ka kapag nasa community ka of faith if you are in the church. Pero if you isolate yourself from the church, mahirap lumago. At imposible. Kasi yung disenyo niya, that's His design for the church and also for our faith. Diba? Basahin natin in Acts chapter 2, verse 1 to 11. Sabay-sabay natin basahin. When the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. Suddenly, there was a noise from the sky which sounded like strong wind blowing and filled the whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. Verse 4. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other languages as the Spirit enabled them to speak. There were Jews living in Jerusalem, religious people who had come from every country in the world. When they heard this noise, a large crowd gathered. They were all excited because all of them heard the believers talking in their own languages. In amazement and wonder, they exclaimed, "These people who are talking like this are Galileans. How is it then that all of us hear them speaking in our own native languages? We are all from Parthia, Media, and Elam, from Mesopotamia, Macedonia, Libya, Cappadocia, from Pontus and Asia, from Lydia and Pamphylia, from Egypt, the regions of Libya near Cyrene. Some of us are from Rome. Verse 11. Both Jews and Gentiles converted to Judaism, and some of us are from Crete
and Arabia, yet all of us hear them speaking in our own languages about the great things that God has done. So, ito yung tawag na birthday ng church. This is the birthday ng church. Dito ipinanganak ang church. Before this event, wala pa. Bago ang Pentecost, wala pang church. Pero, in-announce na ni Jesus in Matthew chapter 16 verse 18, at doon lang natin mababasa ang salitang ecclesia sa gospel. In Matthew 16:18, and Jesus said, "And you, Peter, upon this rock, I will build." Kaya I will build my church. Gagawin niya pa lang, itatatag niya pa lang, itatayo niya pa lang, i-organize niya pa lang ang church. Kaya pagdating sa Acts chapter 2, nangyari yung sinabi ni Jesus na, I will build my church. Okay? So ipinanganak siya. In Acts chapter 2, ipinanganak na ang iglesia. Church was born through the power of the Holy Spirit. And therefore, God made. Let's say it again. God made. Isa pa po. God made. Church is God made. Hindi imbento ng tao. Hindi tao nagsimula ng church. And therefore, if God is the one who made the church, He owned the church. Di po ba ganon? Pag meron kang inimbento, ipapapatent mo yan para walang ibang manggaya. Tama? Kasi ikaw may karapatan dyan, ikaw nag-imbento Ngayon, kung ang Diyos ang gumawa ng iglesia, siya ang may karapatan. Kahit si Pastor Ferdy, kahit ang board, kahit ang sino man sa atin, leaders, hindi pwedeng sabihin, ito ang aking iglesia. No. This is God's church. This is Jesus' church. Amen po ba? Amen. Why? Because church is His creation. He formed. He originated. Siya nagsimula ng iglesia. Napakahalagang theology yun. God created the church through the Holy Spirit for a specific purpose. Ba't niya nilikha? Kasi mayroon siyang dahilan. Nilikha niyang iglesia. Binuo niyang iglesia. Ito'y kakaiba sa ibang grupo. Ito'y kakaiba sa ibang organization. Ito'y kakaiba sa ibang samahan. Dahil mayroong natatanging dahilan. May dahilan kung bakit niya nilikha ang iglesia. Una dapat nating maunawaan, church as the community of the new covenant. Kasi merong Old Testament. Old Testament. Testament means covenant. Old covenant. And the church is now the New Testament. The new covenant. Unang tipan. Unang tipan. Diba? At merong pangalawang tipan. Si Pastor Well, of course, asawa niya na ngayon si Sister Leia. Pero dati meron siyang unang katipan. Dalawa. Dalawa raw. Pero ngayon, meron siyang bagong katipan. Ay, asawa niya. Ka-covenant. Tipan means covenant. Before you have an old covenant, now you have new covenant. And just ganun din. Meron siyang old covenant. Meron siyang unang katipan. Pero during the Pentecost, nagkaroon siya ng bagong katipan. At walang iba, kundi ang church. At ang sabi sa Revelation, pakakasalan niya yung kanyang katipan. Do you understand that? Pagdating sa last day, end time, ang church ikakasal sa kanyang groom at walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Tayo, ang katipan, bagong katipan, the new covenant of God. Verse 2, let's read together. Sige nga po, samahan niyo ako. Suddenly,
there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Verse 3. Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. Sabi ko, tongues of fire. No? Sa unang tipan, ganun din ginawa ng Diyos. Nasa anyong apoy ang Diyos na nakipag-covenant siya sa una niyang bayan, Israel. Ito yung Old Covenant. This is the Old Covenant, the old people of God, Israel. At doon sa Sinai, nagpakita ang Diyos sa anyong apoy at pinili niya ang bayang Israel. So nung pinili ng Diyos ang bayang Israel, nasa Saudi Arabia sila. Sa Saudi Arabia. Doon yung naglakad sila napakatagal na panahon. At doon sila pinili ng Diyos. Okay? Sa verse 18 ng Exodus chapter 19, ito mabasa natin. Exodus 19:18, and let's read together. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat buwaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Nagpakita, nakipag-covenant si Yahweh sa Israel at siya nagpakita sa anyong apoy. Okay? Kaya sa anyong apoy din ang Diyos nakipag-covenant sa kanyang bagong bayan, the church. And this is the new covenant. Nakipag-covenant siya sa anyong apoy. Nung during the Pentecost, the same thing. Mga dilang apoy. Dati lahatan. Pero in the Pentecost, each one received the tongues of fire. Nagkaroon ng tipanan sa Diyos. Okay? Sabi nun sa verse 3 sa Tagalog, may nakita silang parang mga dilang apoy, no? Simbolo yun ng bagong tipan, na dumapo sa bawat isa sa kanila. Okay? At sa Hebrews 8:13, ito mabasa natin because we are now in the new covenant, the new community of God. Ito sabi sa Hebrews 8:13, and let's read together. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una. So, nawala ng bisa yung unang covenant. Kung baka ba nakipag-break, di ba? Kasal, bago mo pinakasalan siya, break ka na, no? Di ba? Hindi, dapat nakipag-break muna. Break muna. Break for the first covenant bago ka magkakaroon ng panibagong commitment. Tama po ba? Parang ganon. Nawala ng visa yung una at malapit na mawala ang pinawalang visa at naluluma. Dahil meron ng bagong tipan. Bagong katipan. Kaya nga po, siya nagpagtipan dahil nga meron siyang plano. Meron siyang balak. At ito yung number 2. Ito yung balak ng Diyos. He created the church as the community of harvesters. Yun ang kanyang plano. Nabigo siya sa unang katipan. Hindi trumabaho. No? Hindi nag-ani. Hindi. Kasi ang plano ng Diyos is i-reconcile ang lahat sa Kanya. At meron siyang gagamitin. Kasi ang nangyari nga sa Genesis 11, when God cursed human, nagkaroon ng division. Nagkaroon ng different tongues, different languages. Okay? Genesis 11. Dati isa lang language. Nagtayo sila ng
Tower of Babel. Pag pumunta tayo ng Iraq, nandun pa rin yung Tower of Babel. Meron pa rin doon, may mga ruins pa rin doon. Okay? At sinumpa ng Diyos yung building na yon, yung tower na yon, at sinumpa ang tao at nagkaroon ng maraming languages. Because of human rebellion, kasama yung division, kasama yung different languages. Ngayon, pagdating sa verse 12, chapter 12 ng Genesis, ang gusto naman ng Diyos, lahat ng tao mapailalim sa isang pagpapala. Pero nabigo ang Israel. Hindi sila gumawa, trumabaho. Hindi sila naglingkod sa Diyos. Ang Israel nag-fail to serve God. Ang Israel nag-fail to send God's blessing to many people. Nagkamali sila. No? At yung tipanan ng Diyos sa Israel doon sa Sinai, ano yun? Ang tawag natin dyan, conditional. If you will follow me, you will be my people. Pero dahil they fail, may if eh. They fail, so hindi na sila naging tao ng Diyos. Sa verse 1 ng Acts chapter 2, ito mabasa natin. When the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. No, ito yung birthday of the church was during the day of Pentecost or the Jewish Feast of the Harvest. No? Ito yung Feast of the Harvest. Yung Pentecost ay pista ng pag-aani. And question is it a coincidence or part of God's plan? Intentional na ipanganak ang church during the Feast of the Harvest. Talaga bang yun ay intentional or nangyari lang, aksidente? Sa verse 38 ng Matthew 9, 37 to 38, ito ang sabi, let's read together. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin pero kakaunti ang tagapag-ani. And then 38, kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. No? Yan ay hindi pa ipinapanganak ang church. And the prayer is magpadala ng mga tagapag-ani. Kaya ang church ang tugon. No? Church ang tugon ng Diyos sa prayer. No? Kaya sa mismong araw ng pista ng pag-aani, ipinanganak ang church. Okay? Ang sabi na ni Jesus sa kanyang mga alagad, maraming aanihin, walang aani. Therefore, no, pray to the Lord of the harvest to send more workers. Magpadala ng mga mang-aani. Okay? Kaya, ang tugon ng Diyos, sige, ito ang tugon, ipanganak ang church. Church is a community of harvesters. Pagkasilang pa lang ng church ay tiyak na ang kanyang calling. Tiyak na ang kanyang identity. Ang church ay community of harvesters. Okay? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, yon ang ating pagkatawag. Yan ang ating pagkatawag. Kasama tayo sa tinawag para umani. Kasama tayo sa tinawag para maging manggagawa ng Panginoon. Verse 5, Acts chapter 2, verse 5, may mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. No? So, ganun talagang disenyo ng Diyos. Nagkasala ang tao, ang parusa niya, magkaroon ng iba-ibang lahi, iba-ibang bansa, iba-ibang wika. Now, ang plano niya, yung mga nagkalat, i-gather. Those who were scattered because of sin, because of curse, now is to gather under one blessing. At nangyari yon during the Pentecost.
Nagmula sa buong mundo. Verse 41, Acts 2:41, let's read together. Kaya ang mga naniwala sa pinangalan niya ay napabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. And the background is, yung binasa natin, sila'y nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. 3,000 people who came from different part of the world. Okay? Yung nais ng Diyos in Genesis 12:1-3 to bring the blessing to all the nations of the world happened during the Pentecost, because Pentecost is Feast of the Harvest. Siya'y pista ng pag-aani. At nag-ani nga ang Diyos nung panahon na iyon. Ngayon, for what reason? Bakit kailangan lahat ng tao o ang buong mundo, ang lawak ng pag-aanihan ng church? At ito yung pangatlo. Church as the community of worshipers. Doon sa Tower of Babel, nagkaisa sila, not for God's glory, not for His name's sake, but for their name's sake. Sabi nila, magtayo tayo para pumantay tayo sa Diyos. And the Lord cursed them. Pagdating dito sa Pentecost, He gathered again the people, for the people to worship Him. Can we say amen to that? Amen. And that is mission. We do mission because we want people to worship God. Kaya tayo mahayo para yung mga tao turuan sumamba sa iisa at totoong Diyos. Acts chapter 2 verse 4-11, and let's read together. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Verse 5. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Verse 6. Na marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Again, itong mga alagad nito, they are Aramaic speaking people. Yung salita ni Jesus. Jesus was born in Jerusalem but raised in Nazareth, in Galilee. And people in Galilee are Aramaic speaking. Yung nga sabi ko sa inyo hanggang ngayon, pagpunta tayo sa Syria, sa Iraq, magkakatabi lang namin yan, Syria, Iraq, maybe northern part of Lebanon, they still speak Aramaic. They can still speak Jesus language until now. Okay, hindi Hebrew. Pero kamag-anak ng Hebrew. Okay? Pero, ito mga mangingisda na to, na ang salita ay Aramaic, biglang natutong mag-French. Biglang natutong mag-Latin. Siguro baka may nagsasalita pa ng Latin during that time. Biglang natutong mag-Greek. Wow! Si Peter nag-Greek. Wow! Biglang natutong magsalita ng Kurds. Biglang natutong magsalita ng, wow! Oh, isa nag-Arabic. Mga Persian na to, di ba? Di ba walang pinag-aralan itong mga to? But because of the Holy Spirit. And that's the plan of God. All tongues worship Him. All nations. Every nation. Can we say amen to that? Amen. Yeah, still, my heart is to reach out the nations. Kaya ako maglalagay dito ng bandera ng Cambodia, ng Vietnam, symbolizing the seat of hope
is reaching the nations for His glory. Can I say amen to that? Amen. Verse 7, sabi nila, sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Verse 8, bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Verse 10, meron pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula pa sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo, no? Both Jewish and proselytes and sympathizers, Hellenists, lahat sila. And verse 11, may mga taga Krita at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Wow. That's the reason. Lahat ng lahi, lahat ng wika, sasamba, magsasabi, magdideclare that God is great. That's the plan. That's the mission of God. Because we are community of worshipers. Ito ang layunin ng Diyos. Ibalik sa totoong pagsamba at magalak sa Kanya ang lahat ng lahi, lahat ng bansa, at lahat ng wika. Di ba? Ang plano talaga natin, every first Sunday dito tayo sa church na. Hindi ako pumunta ng Banyadero pag first Sunday. Inisip ko lang, suggestion ko lang. Agree kayo? Mag-chat kayo, ha? Na pag first Sunday, magdadala tayo ng ating native dishes. Yung sa lugar nyo, ano yun yung pagkain na niluluto nyo. Okay? Wala naman siguro itong taga-Tondo, no? Kasi native dish nila doon, pagpag eh. So, ay, pangiti si Alfred, naalala ko na. Pangiti si Alfred, naalala niya yung kabataan niya. Isip tayo na, ano pwede? O, pwede rin niya, halimbawa, you've been to a country and you like that dish and you can copy it, lutuin nyo dalhin dito. Celebrate tayo ng culture once a month. Celebrating the cultures. Kasi dapat isurrender lahat sa Diyos, even the cultures. Can we say amen to that? No? One people worshiping the Lord. Kung dati nagkawatak-watak dahil sa kasalanan, ibabalik sa ilalim ng isang pagpapala ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 67:4, and this is the prophetic song, no, sa balak ng Diyos, intention ng Lord. And let's read together, sabay-sabay. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. Can we say amen to that? Amen. Ginawang libro to ni John Piper, no? May the nations be glad. May the nations be glad. Ang unang church ay nag-worship sa Lord, not knowing na ito pala ay naunawaan ng ibang lahi na nakarinig sa kanila, no? Through the speaking in other tongues. Kaya nga po, genuine worship attracts other people to come and know the Lord Jesus. Ang tunay na pagsamba, magnet siya, magnet. Para lalong lumapit sa ating Panginoon. We are created by God to work with Him in the harvest field
and to worship Him in His sanctuary. Let's all stand. Thank you. Panginoon, salamat po dahil napakalaking privilege na kapabilang kami sa iyong bagong bayan. Thank you, Lord God, and your calling for us to be part of your church, of your people. I privilege them, Lord, to serve you and I privilege to worship you. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat po. Dalawa, aming panalangin, yung disappointment niyo sa unang bayan ay hindi mangyari sa iyong bagong bayan, Lord. Na kami hahayo, na kami sama-sama sa paghahayo upang turuan ang lahat na sumamba sa isang totoo at buhay na Diyos. Salamat po. Bless us today, Lord God, sa word na aming narinig, paalala namin narinig. Ingatan at iyong palaguin sa mga puso. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Apo mo na tayo.